bago tayo tumungo sa ating pong aralin ngayong hapon, ako po ay natutuwa lang. Gusto ko lang ikwento sa inyo na nung pong Biyernes, ako po ay naanyayahang manood ng isang sine. Dati po ako mahilig manood ng sine, kanya lang dahil po yung asawa ko hindi mahilig manood ng sine. Inalis ko na rin po yung aking pagkagusto sa sine dahil alang-alang po sa kanya. Ngayon po, naalala ko lang po, matagal ko pong pinapanalangin ang ating bansa at patuloy ko pong pinagpe-pray hanggang ngayon. Kaya sa bawat nakikita ko pong pagbabagong nangyayari, ako po'y natutuwa. Pati ho sa pag-angat sa larangan po ng pelikula. Ilan po sa ating mga kapatid, ang isa sa mga bahagi ng mga producer ng palabas na ito. At napakaganda po. Panoorin po ninyo sa April 30. Wala po akong commission nito. Gusto ko lang sabihin sa inyo, tingnan nyo lang po and napakaganda ho ng pagkakapresenta. Doon po lalong naisip ang katalino talaga ng Pilipino. Yung pong, yung mag-iisip po Kasi kadalasan maraming Pilipino, ang gustong palabas yung hindi na nag-iisip Yung pinagtatawanan yung kanilang kawalan alam. Minsan kaya kawawa ho yung mga tao, pinaglalaruan. Pinagtatawanan ho yung kanilang kamangmangan. Pero ito ho nag-iisip. Kaya medyo malalim-lalim po ito. Panoorin nyo. Napakalalim, pati pangalan. Cloning. Hindi ko po hindi ko pinopromote dahil lang po sa binayaran ako, wala akong ganyan. Kaya ko lang sinabi sa inyo yan kasi gusto ko makita ninyo at lumalago ho tayo. Alam niyo kung bakit? There was a time nagkaroon po ng paligsahan sa pelikula. Galit na galit po isang artista. Hindi ko na babanggitin kung sino. Galit na galit siya dahil isang palabas ng Amerikano na yung palabas na yun ay kilala ko natin Spider-Man. Sabi niya, mas malakas pa akong tumalon dyan Pataasa na lang ng talon. Habang po ako nakikinig, sabi ko, hindi niya nakuha. Hindi ang issue dito ay pataasa ng talon or camera trick lang yon. Ang issue dito ay bakit maraming nanonood sa palabas na yun kaysa sa kanyang palabas. Kasi yung aral ay malalim. Hindi lamang po yung pinalalabas, kundi kasi yung pagtuturo ho ay hindi lamang yung naririnig mo Yung panonoorin mo, yung kilos, panonoorin mo yung galaw, yun ay malalim na aral. Nasusundan po? Yung Spider-Man pa lang, yung mensahe napakalalim na, sabi niya. Sabing ganon, great power means great responsibility. Alam niyo mo ba paano sinabi yun? Yung pong crush niya, gusto na siya Naintindihan na natin? Gusto na siya, kumbaga, magkairog na sila. Kanya lang sabi niya, hindi pwede, magkaibigan lang tayo. Bakit? Dahil great power, mas matinding kapangyarihan, matinding responsibilidad. Bible na Bible. To whom much is given, much is required. Naintindihan po? Kaya napaka-importante po nun. Kaya pansinin po maraming mga bata, wala akong pagpitigil sa sarili. Imagine, tayo po yung Christian bansa, #1 sa teenage pregnancy. Bakit po? Wala pong sense of responsibility. Hindi po nila inaangkin yung pong dapat nilang gawin. Isip niyo kung kayo, yung mga batang ito ay meron lang pong sense of responsibility, kahit na nandyan na yung craft nila, lumalapit na. Hindi na lang papansinin. Bakit? Meron akong malalim na responsibilidad para sa Panginoon at sa bayan. O isipin niyo, hindi na siya kaya minsan po yung mga estudyante na pumapasok, hindi naman nag-aaral, nagpapakyut. Iniisip yung mga buhok, nakatayo, tapos pag tayong-tayo, tahihigain, hindi mo maintindihan. Tapos ang mga notebook, ang liliit, ano isusulat niya doon? Ang liliit, kasi tinatago, parang walang dala. Ano sinusulat mo memorize mo yung Alam mo, minsan kahit mga Christians, ganyan din. Papa rito, walang dala-dala. Parang may memorize sila lahat yung message. Parang, gano'n. Magsusulat kayo. Di ba? Aaralin sa bahay. Kaya ang sabi gano'n ng Panginoon sa Gawa, Kabanatang 17, Talatang 11, ang mga taga-Berea ay mas karangal-rangal sapagkat sinisiyasat nila ang salita ng Diyos matapos makinig kay San Pablo. Isipin niyo, gagawin natin kay San Pablo? San Pablo na yun, pagkatapos makinig, sisiyasatin pa, aaralin pa. Tama ba itong pinagsasabi nito? Tayo ang dali natin sa ganyan. Ang galing, grabe, memorize niya yung verses. Hindi ko memorize, pinabasa ko dyan sa screen, Naisulat na dyan, ayoko na po magmanaki na, wow, memorize niya. Hindi naman yung iba, memorize ko, pero hindi ko memorize lahat. Kanya lang sisiyasatin natin kasi tao lang din naman ako
Kapag ang pastor umangkin na alam niya lahat at wala siyang pagkakamali, naku, yan may tama yan. May tama siyang sinasabi at meron ding tama ang kanyang mga sinasabi. Mag-iingat kayo. Kaya kailang aaralin. Ano ho? Kasi tayo'y tao. Tayo kaya nga sabi ng Panginoon, Panginoon na to ha. Sabi niya, do not quench the Holy Spirit. 1 Thessalonians chapter 5. But examine every spirit. Imagine, after speaking, examine. Baka mali yun. Examine. Eh yun, mga Christians na yun. Among Christians, you examine. Kasi tao rin yan eh. Nagkakamali pa din yan. Nauunawaan po natin. Wala hong perfect na mangangaral. Si Kristo lang po. Nasusundan po natin. Kaya nga ang biyaya ng Diyos, kinasihan niya ng banal na Espiritu ang kanyang mga alagad at isinulat ito para sa atin. Nasusundan po. Kaya sa ating pong pag-aaral, ang ating pong aralan ay Spirit-filled lifestyle. Yung pong binasa nating Efeso, Kabanatang 5, Talatang 18, be filled with the Spirit, or do not get drunk with wine, but be filled with the Spirit. Kung mapapansin po ninyo, ito po ay hindi tumutukoy sa baptism of the Holy Spirit, hindi tumutukoy ito sa sealing of the Holy Spirit, hindi tumutukoy ito sa kapuspusan ng Espiritu kung saan meron kang special task na gagawin para sa Panginoon. Ito'y tumutukoy sa isang lifestyle. Sa isang lifestyle. Kung makikita po ninyo sa Gawa, Kabanatang 13, for example, si Pablo po ay nagkaroon po ng kakaibang pagpuspos ng Espiritu Santo, pero dahil meron siyang special task na gagawin. Basahin po natin. When they reached Salamis, they began to proclaim the word of God in the synagogues of the Jews. And they also had John as their helper. When they had gone through the whole island as far as Paphos, they found a magician, a Jewish false prophet whose name was Bar-Jesus, who was with the proconsul, Sergius Paulus, a man of intelligence. The man summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. But Elymas, the magician, for so his name is translated, was opposing them. Isipin niya, ito si Pablo at si Barnabas nagsasalita, itong si Sergius Paulus ay nakikinig, pero nakikialam itong si Elymas dahil siya po ay makapangyarihan. At itong sabi niya, seeking to turn the proconsul away from the faith, inilalayo sa pananampalataya. Pagkatawag si Christ, hindi totoo yan, alam niyo, hindi naman makapakasama yan, sabi ng mga yung parang may tagabulong. Merong ganyan, minsan magdadala kayo na minsan may kasama kayo, diba? Hindi matotoo siya, sabi mo, may ganyan talaga eh. Nangyayari talaga eh, kaya, siyempre, itong si Saulo, hindi papayag. Pansinin niyo pa, sa maraming pagkakataon, akala ng Christian, ang Christian malamya, malambot, pag-isata, uy, kawawan, huwag mong pansinin. Kunyari, may eto ho, but Saul was also known as Paul, filled with the Holy Spirit, puspos ng Espiritu, tinitigan yung mama. Pag nakita mo si Pablo, grabe si Pablo, galit na, yan ba Christian? Hindi ho, tingnan niyo ha. Tinitigan niya, sabi niya, you who are full of all deceit, ikaw na punong-puno ng pagsisinungaling, panlilindang, sabi niya, ikaw ay anak ng demonyo. Hindi, no? Kung kayo nakikinig nun, ano kayang pakiramdam ninyo? Ay, grabe si Pablo. Ang lakas ng dating, mukhang di Christian. Hindi, puspos ng Espiritu eh. Ikaw ay kaaway ng katwiran. Sabi ganon. Tigilan mo na ang mga liku mong mga gawa dahil nililiko mo ang paraan ng Diyos. Tigilan mo na. Ano sabi niya? Ngayon, eto ang kamay ng Diyos. Sabi niya, ikay mabubulag at kailanman hindi mo makikita ang sinag ng araw. Ano sabi? At agad-agad na puno ng dilim ang kanyang mga mata at hindi niya humakita ang kanyang daraanan. Napansin po ninyo? Ganun o yung, pero hindi palaging ganyan. Naintindihan po, ang hanap ng Diyos ay yung tayo'y mabubuhay sa bawat sandali, puspos ng Espiritu Santo, katulad ni Kristo. Sabi ni Kristo sa Lucas Kabanatang 4, full of the Holy Spirit, went into the wilderness, prayed and fast. Katulad din ni Stephan sa Gawa, sabi gano'n, pinili siya dahil siya puno ng pananampalataya at puspos ng Espiritu Santo. Ibig sabihin sa kanyang buhay, araw-araw, puspos siya ng Espiritu Santo. Paano paraan? He does not grieve the Holy Spirit.
He does not quench the Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi niya ho binasaktan ng damdamin ng banal na Espiritu dahil siya isang persona, may damdamin. Hindi niya ho pinipigilan ang kilos ng banal na Espiritu. At kahuli-hulihan, hindi niya nililimot na ang kanyang buhay o kanyang katawan ay templo ng banal na Espiritu. Alam niyo, sa maraming pagkakataon, kaya tayo po'y malungkot. Kasi ang isang katangian ng puspos ng Espiritu na palagian ay laging masaya. Kaya ho tayo malungkot kasi nag-grieve po yung Holy Spirit na siyang nananahan ho sa atin.